16 na bangkay ang na-recover ngayong araw sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Sa kabuuan, 27 na ang naitalang patay. Sa kabila niyan, himala namang nahukay ang isang bata na halos 3 araw nang nakabaon sa guho. Live mula sa Mawab, Davao de Oro, may report si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Atom, sa gitna nga ng trahedya ay nagbigay ng pag-asa ang pagkakasagip kanina ng isang batang natabunan ng landslide. Buhi oh. Anghel. Makalipas ang halos 3 araw mula nang magka-landslide, buhay na nahukay ang isang 3 taong gulang na babae. Dinala sa ospital ang bata para masuri. Okay naman to siya, kaya kaber naman siya yung kinabuhi. Ang kuan na lang na karon problema, ang katong magulang wa pa na-recover na, pero ambot mo maingon nila nga patay na daw. Si JL Texon na pasahero rin ng bus, ibinahagi sa social media ang mga larawang balot siya sa putik. Umakyat na sa 27 ang na-recover na bangkay. 16 ang nakuha ngayong araw. 8 rito ay kilala na. 8 naman ang patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan. Ibinaba ang mga ito sa Incident Command Post sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro, alas 5:30 ng hapon. Dito ni nakuha sila sa bakery. Naamanggoy bakery dito. Malaking tulong daw ang canine dog ng Coast Guard na si Apa na siyang nakatunton sa mga bangkay. Dahil walang ilaw, inihinto ang paghahanap sa mga nawawala. Itutuloy ito bukas ng umaga. Dagsa ang kaanak ng mga nawawala sa isang punerarya sa kalapit na bayan ng Mawab. Pinangunahan ng NBI ang victim identification at postmortem stage. Matapos maproseso ang mga bangkay, pinapila ang mga kaanak upang kilalanin kung naroon ba ang kanilang kaanak. Sabi ng Mines and Geosciences Bureau Region 11, maiiwasan sana na maulit ang landslide sa Barangay Masara kung nasunod ang rekomendasyon nilang i-relocate na ang mga nakatira roon noon pang 2018. Yung area na yun po is valid splay po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault Zone po. Natukoy na dati pang landslide-prone area ang lugar. Depensa ng provincial government ng Davao de Oro. Matagal na nilang idineklarang no-build zone ang lugar. Dati na rin daw nilang pinarelocate ang mga residente sa resettlement site ng Apex Mining at Barangay Kinuban, pero bumalik lang daw sila sa lugar. Tingin naman ng Office of Civil Defense, hindi sapat na may malilipatan lang. Merong likelihood sustainable. Atom, ayon kay Congressman Roel Peter Gonzaga, ay aakuin na ng provincial government ang lahat ng gastusin sa burol at pagpapalibing ng mga namatay na biktima ng landslide. Atom. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isang senior citizen ang patay ng masunog ang halos 50 bahay sa Pasay City. May report si Darlene Kai. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng 72 taong gulang na si Ruben Yabut. Nasawi siya matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Zamora Street, Barangay 96, Pasay City. Talaga sobrang sakit po, mahal na mahal mo tatay ko. Mabuti pa nung namatay na lang siya sa sakit kaysa sa ganyan. Bedridden o hindi na raw nakakagalaw ang kanyang tatay matapos ma-stroke. At nang sumiklaw ang sunog kaninang pasado alas 2 ng hapon, nagulat na lang po ako yung tumawag po yung anak ko na nasusunog na raw po ang tatay ko. Isa si Darwin sa sumubok sumagip kay Ruben. Hindi na ako makapasok dahil na ando na nga po yan, lakas eh. Nasugatan siya. Sugatan din ng isa pang residente at isang fire volunteer. Agad itinaas ng BFP sa ikalawang alarma ang sunog. Kasikipan ng kalsada, may mga double parking tayo dito. Since mga iskinita yung papasukan, so isa ito sa naging challenges namin. Nasunog din ang mismong barangay hall ng Barangay 96. Damay ang ilang mahalagang dokumento gaya ng financial documents, blotter at logbook ng barangay. Ayun na nga po, ayun na nga anuhin namin ngayon kung paano. Pero yung secretary namin, inano na ho, na sa kanya lahat yung mga files na wala.
Matapos ang 2 oras, naapula ang apoy. Sa tala ng barangay officials, 48 bahay ang nasunog. Nasa 70 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Pansamantalang mananatili sa Zamora Elementary School ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng apoy. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang limited edition luxury car na nagkakahalaga ng 160 million pesos ang isinuko mismo ng may hawak nito sa Bureau of Customs. Ilang linggong pinaghahanapang pulang Bugatti Chiron na yan na naipasok daw sa bansa na di dumadaan sa BOC. Patuloy pang hinahanap ang isa pang Bugatti Chiron na kulay asul naman. Nakunan daw sa social media ang 2 luxury car na bumabiyahe sa kalsada. Base sa paliwanag ng may hawak ng pulang sasakyan, nabili niya ito sa isa pang tao sa Metro Manila na patuloy ding tinutugis ng customs. Kapag di raw nahanap ang nagsasabing nagbenta, ang may hawak ng sasakyan ngayon ang mananagot sa batas. 2 freight forwarder ang inireklamo dahil sa kabi-kabila raw na pagkawala ng mga balikbayan box. Nakauwi na nga sa Pilipinas ang isang OFW pero ang padala niya wala pa rin. May report si June Veneracion. Bakas ang saya sa mga mata ng OFW na si Luga Kusan nang mapuno niya ang malaking balikbayan box na bunga ng hirap at pagod ng pagtatrabaho sa Kuwait. Yung mga laman po ng mga box ko is yung mga branded po na shoes ko, yung mga bags ko po, sir. Tapos yung pang sa school supplies ng mga anak ko po, yung mga branded na t-shirts, mga pabango. Agosto nung nakarang taon nang kolektahin ang balikbayan box ng Luzon Express Cargo. Lumipas ang Pasko at bagong taon. Wala pa rin nakakarating sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi naman po namin pinulot yung pangalaman na linagay. Nakakayak lang po, sir. Sabi ng grupong OFW Assistance Advocates, mahigit 100 OFW na raw ang nagpaabot sa kanilang kaparehong reklamo laban sa parehong freight forwarder. Ang tawag na namin dito is hindi na to normal na scam na talaga, balikbayan scam. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Luzon Express Cargo pero wala pa silang tugon sa ngayon. Iniimbestigahan na rin sila ngayon ng Bureau of Customs at posibleng irekomenda na ma-blacklist. Kung makita natin na pending talaga siya na hindi pinoprocess, hindi lang natin siya i-recommend. Magpa-file din kami ng kaso laban dyan. Si Erica, di niya tunay na pangalan. Ang Kabayan Cargo naman ang inirereklamo. Magdadalawang taon na raw ang lumipas. Nakabalik na siya ng Pilipinas mula Oman. Pero hindi pa nakakarating ang pinadalang 9 na balikbayan box na nasa kalahating milyong piso ang halaga. 2 Pasko na actually yung nakakalipas. Lumipas na ulit yung Pasko at saka bagong taon. Di pa rin po dumadating. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang Kabayan Cargo. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon sa Customs, dati na nilang pinatawag ang Kabayan Cargo dahil sa kaparehong reklamo. Sabi ng Customs, makakaasa si Erica na malapit nang ma-release ang kanyang mga padala. Tungkol dun sa Kabayan, na ang kanilang local forwarder, yung sa Renz World, matapos yung kanilang pagharap sa atin, nag-commit sila na aayusin, at babayaran nila at i-deliver yung mga 3 container yan na na-abandon nila dito. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang International Criminal Court. Sinabi ni Duterte sa gitna ng bali-balitang may arrest warrant na laban sa kanya ang ICC. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontra Birada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi ng dating Pangulo na papalag siya sakaling arestuhin siya. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanilang administrasyon para tulungan ng ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Iginiit ng Clark Hills Properties Corporation na tumupad sila sa kasunduang tigil demolisyon sa Barangay Anuna sa Angeles, Pampanga. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Hener Edona,
Wala silang ginawang demolisyon hanggang matapos ang Christmas season, bagay na kanila raw ipinangako sa isang pulong. Nagpahayag din daw ang Clark Hills ng intensyong mag-donate ng 1 hektarya ng naturang lupa para sa mga may hirap na residente. Humingi rin daw sila sa LGU ng listahan ng indigent family sa lugar pero hindi pa nila ito nakukuha hanggang ngayon. Tumupad din daw sila sa naunang pangakong di nila gagalawin ang maliliit na bahay ng mga indigent sa pagpapatupad ng writ of demolition. Nangako rin ng Clark Hills na hanggat walang nalilipatan, di nila gigabain ang bahay ng mga indigent at ng mga orihinal na may hawak ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ayon sa mga residente, inaresto kahapon ng 2 lalaki, kabilang ang isang menor de edad na na-turn over na sa DSWD. Ayon sa Angeles City Police, 12 ng pulis at 10 miyembro ng demolition team ang nasugatan sa gulo. Mahigit 1 oras na lang, Chinese New Year na sa Maynila, inaabangan na ang fireworks display na hudyat ng pagpasok ng Year of the Wood Dragon. May live report si Katrina Son. Katrina? Atom, pasado alas 7 pa lang ng gabi kanina ay dagsa na ang mga kababayan natin na nagpunta sa Jones Bridge dito sa Manila maging sa katabi nito na Pasig Esplanade para abangan o antabayanan ang pagsisimula ng fireworks display mamayang ang hating gabi na hudyat na pagsisimula ng Chinese New Year. Thank you, ate. Talagang dito ka pumupunta. Bago mag-Chinese New Year, naglaan na si Juvie sa Gloria ng kanyang Pamper Me Day. Kapag nagkapagupit ka, pasalubungin mo yung Chinese New Year, lalo kang gaganda. At swerte. Kung ang mag-asawang Feng Shui expert na sina G at Marge Santos ang tatanungin, simbolo ito ng pagtaboy ng nakaraan o bad luck. Before the Chinese New Year yung haircut, because after the Chinese New Year, it means cutting your luck. Oh, parang pinuputol mo yung swerte mo. Kung ayaw namang magpagupit pero nais ng good fortune, bumili ng bagong damit o underwear. Maglinis na rin daw ng bahay o mag-declutter. Sa mismong araw naman ng Chinese New Year, bawal daw ang paggamit ng anumang paghiwa o matutulis na bagay. On Chinese New Year mismo, no cutting of food. That's why you prepare food that you can just eat with your hands or basta hindi gagamit ng knife. You have to declutter first your house, your space before the Chinese New Year. Basta wala nang linisan of the Chinese New Year itself. Maaring maglagay ng pampaswerte sa bahay tulad ng key of success na pangbukas daw ng bagong buhay. Kung gusto raw swertihin sa pera, subukang maglagay sa cellphone ng 50 pesos bill dahil pula ito at kakulay ng angpaw. Diba, everyday, umaga, gabi, hawak-hawak natin tong cellphone. Walang pera. Kaya naisip ko, lalagay kong pera para araw-araw may pera tayo. Mabili na rin ang iba't ibang flavors ng tikoy. Paniwala kasi na mas mabubuklod ang pamilya at mas didikit ang swerte kung kakain ito sa Chinese New Year. Ang mga pang-good luck na iyan makikita sa Binondo na oldest Chinatown hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yung Binondo mismo, 1594, Chino ka pero hindi ka Kristiyano, dun ka sa Parian. Pag Chino ka pero Kristiyano ka, dito ka sa may Binondo. Kaya kung titingnan mo rin yung kasaysayan natin, yung Binondo Church, yung isa sa pinakamaagang simbahan na naitayo. At pag sinabing Chinese New Year, Binondo is the place. Kaya ready na ang LGU sa dagsa ng makikiselebrate. Atom, sa mga oras naman na ito ay sarado na nga ang Jones Bridge dito sa Maynila. Marami na rin tayong mga kababayan na nariyan para antabayanan ang fireworks display na magaganap nga mamayang hating gabi. Sa mga oras din naman na ito ay kasisimula lamang tumugtog ng Manila Band na hudyat naman ng pagsisimula ng programa rito. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Sa Masinloc, Zambales, matatagpuan ang ilog na may napakalinaw na tubig. G tayo sa dating minahan na ngayon isa ng destination para sa mga gustong mag-chillax with nature. Panoorin sa report ni Oscar Oida. Talagang mapapasisid ka sa crystal clear water. Napakalamig. Ang go-to ng mga gustong mag-chillax.
Coto Mines, isang dating minahan na naging sikat na pasyalan. Sobrang ganda. Blue-green yung tubig. Ang The Lost Boys na sina Kirk Del Rosario at Brian Malig, mga travel vloggers na blown away daw sa lamig ng simoy ng hangin pati na sa ganda ng tanawin. Na-cancel yung original plan namin. Sabi ko, bro, meron akong nakita parang post na river, sobrang ganda. Eto na lang puntahan natin. True enough, sobrang ganda din naman talaga ng place. Swak daw ang Coto Mines dahil sa bonding with quality time. You can do, number one siguro, camping. Coto Mines is a place na makaka-disconnect ka. Medyo walang signal, tapos medyo malayo. So you're far from the urban life. May bahagi ng ilang ilog na pwedeng ma-enjoy ng mga bata. Pero dapat may bantay na nakatatanda, lalo't malakas ang agos sa ilog. May ilang recreational activities din sa resort. Bago makarating sa Coto Mines, kailangan munang magparehistro sa munisipyo ng Masinloc, Zambales. Nasa loobang bahagi ito ng Sitio Coto, kaya asahan ang mahabang biyahe papunta roon. Baka hindi rin daw kakayanin ng mga maliliit na sasakyan dahil rough road ang daanan. Pero sobrang sulit nung biyahe, gising ka maaga, biyahe ka medyo malayo. Mare-reward ka ng ganitong rough road. Sobrang linaw, malamig. Ibang klase, refreshing. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.